Hi po. Yan, hello po. So, ayun, we will have our online devotion this Sunday, no? So, salamat po sa Panginoon kasi we are so productive today, no? Ayan, kaya please, if you could follow us, like it, share it, kapatid, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. That would be great, no? So, we're just waiting for others to join. Ayan, kapatid, our topic right now is a heart of godly life. Ayan. So, a heart of godly life. Ayan. Sige po, no? If you could like it, share it, tap it, guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. And blessed evening po. Hello po. And thank you po, no? So, actually, ito po yung longer version ng preaching ko sa Alfonso. So, kasi inimpress na rin to ng Diyos sa akin. Dapat talaga may PowerPoint sana. Kaso, dito yung algorithm natin eh. Kaya please like it, share it, kapatid, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Again, ulitin ko po, no? Ito po yung longer version ng ano natin, preaching ko sa sa Alfonso. And hello po. Please like it, share it, kapatid, please. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? And kamusta po ang Sunday nyo, no? Nakapag-church po ba kayo? O kung hindi kayo nakapag-church, dito na lang po kayo bumawi muna, no? Amen? Yan. Ay, praise God naman sa mga naka-church, no? So sa mga hindi po nakapag-church or yung mga kapatid naming OFW, no? So dito na lang po muna kayo para makarinig po kayo ng salita ng Panginoon, no? Let this Sunday, online Sunday, become part of your worship sa Panginoon, no? So ayun. So we're just waiting for others to join, mga kapatid. Kaya if you could like it, share it, tap it, guys. Mas maraming manonood, mas maganda, no? So again, our topic right now is about the heart of a godly life, no? So ito po yung longer version ng preaching ko po sa JIBC Alfonso kanina. Ay, okay, at least nakanood ka ng ng online service, Precious, no? Naintindihan ka naman ng Panginoon. Pray natin lang na mas maraming And siguro after like mga 5 minutes pa, hintay pa tayo ng 5 minutes o 4 minutes pa lang eh. So again, our topic right now is the heart of godly life. So ito na yung points, love and faithfulness, where it, right it, and favor. So pero gagamitin natin ngayon yung English version, no? Kasi mas maganda yung, hindi mas maganda, sorry, mas deeper lang yung revelation dun sa English version. So yun po yun, no? So sige po, we're just waiting for others to join, no? Kaya if you could like it, share it, and say present din. Wala namang Roman 20:15, kapatid. So yan, please like it, share it, no? Tap it, guys. And para mas marami pong at maging favorable po yung algorithm natin. So ayun, no, sana marami pong makanood ngayon, makinig ngayon, no? At the same time, sana talagang mas marami tayong maabot. Kasi kapatid, napakaganda po nito.
Sobrang ganda po. Amen. So actually binabasa ko to kanina pero ito po kasi yung foundation ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Amen po ba? Yan, Renz, dito ka makinig. Mas maintindihan mo yan dito. Amen. Wait lang natin yung iba, no? After like mga 3 minutes, pwede na tayo mag-start. Kaya please, tap it, no? Paabutin naman natin ng 100k likes yan. Pwede ba yon? Paki-tap-tap po, no? Sana hindi po kayo tamarin mag-tap-tap. Pero kung mag-notes po kayo, okay lang. Mag-notes po kayo. Wala pong problema. Amen. So we're just waiting for others to join, mga kapatid, no? Please, paki-share na lang din to sa group chat natin para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? And share nyo po sa group chat natin. Ay, thank you, may nag-share na pala. So, ayun, no? So, thank you, thank you. And please, like it, share it, kapatid. After like mga 10 minutes kasi dito sa time ko, magi-start na rin tayo. So wait lang po natin, no? Wait lang po tayo. Ayan, kamusta po ba ang buhay-buhay, mga kapatid? Kamusta po ba kayo? Paano po maging consistent sa Panginoon? Ito rin yan. Ito po, makinig po kayo ngayon na ang dami. Confirm na confirm, kapatid, na maganda po itong topic na to, kapatid. Kaya ito yung susi sa consistency sa Panginoon. Kaya confirm na ito yung topic natin, no? Sige po, bago po ang lahat, no, tayo na rin po ay mag-start na rin sa atin pong sa atin pong Sunday devotion, no? So again, this devotion, kapatid, serves as sa mga kapatid natin na naghahangad po or nagnanais po na makarinig ng Word of God every Sunday. Ito po yun, no? Ay, hindi ko alam. Ay, may religion na ganun eh. Pero hindi ko po alam kung anong church yun. Pero pray muna tayo, no? Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po. Dahil alam ko, Panginoon, na magkakaroon kami ng puso na may godly life sa iyo, Panginoon, no? At naniniwala kami na yung love and faithfulness mo, Panginoon, will also be an encouragement to us. At ganun din yung pag-ibig at katapatan namin sa iyo, ay talagang hindi namin talikuran, Panginoon, kundi ito po ay magsilbi na kalakasan po namin ngayon. Kaya salamat po, Panginoon, dahil alam ko po na pagpapalain mo yung linggo namin. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Hallelujah. Pwede po bang pasabi muna, present, present, present? Yan, say present, 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 no? Yan. Sige po, yan, thank you po sa mga present, no? Yung iba dyan, kapatid, parang 3 service na namin o 3 live ko na yung pinanood nyo. Grabe, salamat po sa Panginoon, no? Kumpleto kayo ngayong araw, ha? Pero ayan, sige po, tayo po muna ay mag-devotion na, no? So, buklatin nyo po naman yung Bible nyo, Proverbs chapter 3, verse 3 to 4. So, medyo mainit, pasensya na po. So, tsaka wala na rin akong ganong boses, kaya subukan ko lang hinaan, no? So, buklatin nyo po yung Bible nyo, Proverbs chapter 3, verse 3 to 4. Amen? So, ang nakalagay po dito, sinasabi po ng salita ng Panginoon, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win the favor of and a good name in the sight of God and man.
Amen. Sobrang ganda po ng word of God yan. Ulitin ko po Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Amen. Kapatid, sobrang ganda po ng word of God ngayon na itinuturo nito sa atin. Yan, kanina may nagtatanong paano ba maging consistent, paano ba maging yung lumalim sa Panginoon, paano bang makalaya sa mga kasalanan. Kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck like a necklace. Write them on a tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. So bago po ang lahat, bago natin ito himay-himayin, ano ba ang sinasabi ni Solomon dito? So sa Proverbs, kapatid, si Solomon po ang nagsulat niyan, no? At itong Proverbs ay isinulat po ni Solomon para turuan ang mga anak ng Diyos o ang mga mananampalataya ni Kristo na kung paanong mamuhay wisely araw-araw. Sabi mo nga araw-araw. So kung titingnan mo, kapatid, yung Proverbs 3, para bang it is an instruction of a father to his son. Amen. So ulitin ko instruction po ito ng isang ama sa anak niya. Na hindi lang siya nagtuturo ng rules, kundi tinuturo niya yung way of life. Sabi mo nga, way of life. Amen. So kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa iyo ngayon na itong Proverbs chapter 3 ay way of life. Amen. So grabe yung wisdom dito, kapatid. Ikabubuhay mo. Amen. Kaya hindi lang to, kapatid, typical na Bible study o typical na life verse o kaya naman live devotion. Hindi po, kapatid. Ito pong pag-uusapan natin ngayon ay nakakapagbago ng buhay. Amen ba? Amen. Kaya, kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa iyo ngayon na itong Proverbs 3, chapter 3 to 4 ay ang susi sa isang puso na gustong magkaroon ng godly life. Sino bang ayaw? Amen? Sino bang ayaw na maglingkod ng tama sa Diyos? Tama po ba? Pero kapatid, ang hirap talaga eh. Kahit sabihin naman natin, kahit naman ako, kapatid, bilang lingkod ng Diyos, nahihirapan din. Pero lagi kong sinasabi, ang pagpili po sa Diyos ay laging tama. Amen? Mahirap, pero laging tama. Kaya kapatid, sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon na etong Proverbs chapter 3, dito rin kasi yung 5 to 6 na nakalagay na do not lean on your understanding, no? Bigay mo lahat sa Panginoon. Pero itong chapter 3 verse ay life. Amen. Teka lang, medyo naglag po ko. Naglalag ata, sorry. Naglag ba? Yun, naglag nga. Ulitin ko na lang, naglag. Sorry. Okay na. So, ito pong Proverbs chapter 3 verse 3 to 4, kapatid, ay puso po at katapatan. Amen. So, ulitin natin, basahin po natin yung Proverbs 3 chapter 3 to 4. Ulitin natin, kapatid. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win a favor and a good name in the sight of God and man. Kaya, kapatid, apat po yan. Love and faithfulness, wear it, write it, and favor. So yung apat na yan, kapatid, ang iikutan natin. Amen. So una muna, first point, love and faithfulness. Katulad ng sinabi dyan, kapatid, ang pag-ibig at katapatan ay huwag mong tatalikuran. Amen.
Kapatid, pagdating po sa pag-ibig at sa katapatan, hindi dapat ito tinatalikuran. Amen. Naniniwala po ako, kapatid, yung mga nakikinig dito, naging mabuti po ang Diyos sa inyo. Tama? Naniniwala po ako, kapatid, na ang Diyos po ay pinagpala ka so much, na ang Diyos po ay talagang binigyan ka ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen. At sinasabi sa iyo lagi ng Panginoon na ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay. Amen ba? Kapatid, uulit-ulitin ko po sa harapan ng Panginoon at sa harapan po ninyo na nagbabasa po ng Biblia ngayon, huwag mong tatalikuran ang pag-ibig at katapatan. Amen? Ngayon, kapatid, ano ba ang pag-ibig? Sabi ko nga sa inyo, kapatid, mas mahabang preaching to compare po sa oras namin sa Alfonso. Kasi kanina, pag Alfonso kasi mabilisan lang doon kasi nga aabutin kami ng gabi sa daan. Alas 8 o 8, halos 8 or 8:20 na kami nakabalik, no? Pero kunin natin yung pinakamalalim na meaning po ng love at ng faithfulness. Ang love po ay, ang Hebrew word po nito ay kesed. Amen? So kesed or hesed. C-H-E-S-E-D or H-E-S-E-D. Na ang ibig sabihin po, steadfast love, mercy, kindness, and covenant love. So kapatid, sinasabi po ng Panginoon na huwag mong tatalikuran ang kabutihan, ang habag sa ibang tao, ang pag-ibig sa Diyos. Ang agape po ay unconditional love. Pero dito kasi, ang love po, ang meaning po ng love dito sa Hebrews 3:5 is that, or Hebrews chapter 3:3-4, ay steadfast love, mercy, kindness, covenant love. Amen. So ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, kapatid, wag na wag mong tatalikuran yung ganitong pag-ibig. Kapatid, marami sa atin hindi na umibig dahil nasaktan. Tama ba? May mga tao nang dala na. Tama? Dalang-dala na ako. Niloloko lang ako lagi. Ayoko ng ganito. Ayoko na ng ganyan. Hindi na kita magiging kaibigan. Kasi nga, inasahan mo na ang pag-ibig ay matanggap mo saan? Sa pamamagitan lang ng kung anong-anong mga bagay. Pero kapatid, kung titignan mo, ang pinakamalalim ng meaning ng pag-ibig, sabi nga steadfast. Sabi mo nga, steadfast. Ano bang meaning ng steadfast? Ang meaning po ng steadfast ay firmly fixed, unwavering, loyal, immovable. So kung titignan mo, kapatid, pag sinabing steadfast, ang pag-ibig pala ay immovable. Amen. Minsan kasi, kapatid, naliliglig yung pag-ibig mo pag hindi ko na nakaka-receive ng kahit ano. Kaya nga, kapatid, pagdating po sa pag-ibig, lagi mong tandaan. Amen. Lagi kang kumuha ng pag-ibig sa Diyos para pag binigay mo to, hindi sayang. Amen. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng pag-iibig sa lahat, kahit makasalanan pa yan. Amen. Kaya nga, ang sabi po, di ba, ng Bible, He first loved us, that's why we love, because He first loved us. So kung titingnan natin, kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos ngayon, huwag mong tatalikuran ang pag-ibig. Sa English, let love never leave you. Huwag na huwag. Pilitin ka man ng tao na wag nang magmahal, kapatid, magmahal ka pa rin. At lalong-lalo na pagmamahal sa Diyos. Amen. Kapatid, sa buhay ko, marami talagang magdi-disregard ng pag-ibig mo. Tama? Kahit hindi naman sa buhay ko, kahit sa buhay mo Marami pong hindi nakaka-appreciate ng pag-ibig. Tama ba? Pinaglutuan mo na, galit pa. Nag-effort ka na, hindi pa nakuha. May mga ginagawa ka pero hindi nila na-appreciate.
Ngayon, masasaktan ka talaga dyan, o kaya naman manghihinayang ka. Amen? Kung ginawa mo lang yan para sa tao. Pero kung ginawa mo yan sa Panginoon, kapatid, wala pong sayang sa pag-ibig mo. Amen? Sabi mo nga dyan, walang sayang. Amen? Kaya kapatid, let love never leave you. Lalo na ang pag-ibig ni Kristo, wag mong iwan yun. Wag mong talikuran yun, kapatid. Amen? Ano pa? Punta muna tayo dun sa pangalawa, faithfulness. Ang faithfulness kapatid comes from the Hebrew word emet. Sabi mo nga emet, E-M-E-T, which is derived in amen. Amen. So anong ibig sabihin nun? Ang faithfulness ay truthfulness, reliability, integrity, or trustworthy. Kaya nga kapatid, pag nagsasabi ka ng amen, hindi lang yan ay amen, hindi ganun. Baka minsan hindi mo alam meaning ng amen. Ang meaning po ng amen ay that is the truth. Amen? Nag-a-agree ako sa katotohanan. That is the truth. Hindi, amen, amen, di ba? Di ba sila, sino ba sila Brad Pitt? Amen! Hindi nila alam anong meaning nun. Ang meaning nun, that is the truth. Ngayon, faithfulness comes from the word emet, na ibig sabihin, truthful, reliability, integrity, or trustworthy. So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, huwag kang aalis sa katotohanan, huwag kang aalis dun sa reliable. Sino ba yon? Si Lord. Huwag kang aalis dun sa punong-puno ng integrity. Sino yon? Si Lord pa rin. Huwag kang aalis dun sa trustworthy. Sino yon? Si Lord pa din. Amen. Kaya nga kapatid, yung love and faithfulness, sinabi po dun sa binasa natin, let love and faithfulness never leave you. Amen. Ibig sabihin kapatid, huwag kang aalis sa harapan ng Diyos. Amen. Minsan kasi ang nangyayari kapatid, nagkaroon ka lang ng problema, ayaw mo na. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan, hindi ka na nag-i-stay. Nasaktan ka lang, umaayaw ka na sa Diyos. Hindi mo lang nagustuhan, ayawan na, kapatid. Ang Diyos, siya po ay matibay na sandigan. Amen. Ang foundation po sa harapan ng Panginoon ay matibay. Kaya nga kapatid, pag binasa niyo po yung Exodus chapter 34 verse 6, mismong ang Diyos kapatid ang nag-reveal kay Moses ng nature niya o ng character niya. Sabi di ba, abounding in loyal love and faithfulness. So ibig sabihin kapatid, ang Diyos ay tinatawag po ikaw at ako na mag-reflect yung character niya. Kaya nga kapatid, manatili kang umiibig, manatili kang tapat. Kahit ang iba hindi nagiging tapat. Kahit ikaw na lang ang naglilingkod. Kahit ikaw na lang yung natitira. Piliin mo pa rin maging tapat sa Diyos. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen. So kapatid, kaya titignan mo po sa harapan ng Panginoon na let love and faithfulness never leave you. Huwag kang aalis. Amen. Maraming kasing tao kapatid, ang gusto lang nila blessing ng Lord, pero hindi nila gusto si Lord. Aray mo. Kaya ano nangyayari? Pag hindi ibinigay, umaalis. Ano nangyayari? Pag hindi natanggap, umaalis. Pag nasaktan, umaalis. Bakit? Hindi kasi nila gusto yung nature ng Diyos. Ang gusto lang nila yung blessing. Amen. At yun po ang pinakamahirap sa lahat. Yung tanging gusto mo lang ipagpapala. Alam mo kapatid, parang ganda yan eh. Parang mas gusto mo lang yung ayuda kaysa sa bigyan ka ng trabaho.
Pag-ayuda lang kapatid, masaya sa una pero paano pag naubos? Anong sustainer mo? Wala. Amen. Kaya nga, ang naisin mo, yung makakapag-sustain ng buhay mo completely. Amen. Kaya nga, ang utos sa'yo ng Diyos, do not leave or wag mong tatalikuran ang pag-ibig at katapatan. Amen. Kasi kapatid, ang Diyos kasi, kung titignan mo kapatid, taliwas talaga ang Diyos sa mundo. Ano sabi niya? Do not conform in this world, but be renewed and be transformed. Amen. So kung titignan mo kapatid, sinasabi ng Diyos, maging loving ka kahit na hateful ang mundo. Amen. Maging merciful ka kahit judgmental na ang mundo. Maging faithful ka kahit hindi tapat ang iba. At maging totoo ka kahit na merong culture of deception. Amen. So ang sinasabi ng Diyos sa'yo, na ang Christian life kasi ay hindi lang to about sa umaten ka, na bless ka. Ang Christian life kapatid, it is about becoming more like Christ. Maging katulad ka ni Kristo. Hindi para maging Diyos, kundi yung identity na binigay sa iyo ni Kristo ay ang magre-reflect. Amen? Kaya kapatid, tatanungin ko kayo nakikita ba ng Diyos o nakikita ba sa buhay mo yung pag-ibig ng Diyos at katapatan ng buhay? Matanong ko lang, can people see God's love and faithfulness in your life? Amen. Baka kasi kapatid, umalis ka. Gusto ko na rin sagutin yung nagtatanong. Sabi nung nagtatanong dyan, slowly fading yung faith mo, no? Kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, huwag kang umalis. Kapatid, nasa pagpili mo pa rin kung mag-i-stay ka o hindi. Tama, mali. Nasa sayo pa din. Kung sabi nga ng kanta, hawak mo ang beat. Pero kapatid, hawak mo ang faith mo. Amen. Ikaw ang magdidesisyon. Hindi mo pwedeng sisihin yung mga nasa paligid mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung ibang tao. Kapatid, ikaw ang pipili. Magtitiis ka ba sa harapan ng Diyos at mananatili? O magdududa ka na lang at umalis? Kapatid, hindi mo na kailangan ng kahit anong sign. Dinidiretso ko na sa'yo kapatid. Kailangan mong manatili. Sabi po ng Bible, do not leave love and faithfulness. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa inyo, piliin mo laging manatili. Kasi sabi po sa Tagalog kapatid yan, pag binasa nyo po yung Proverbs chapter 3 verse 3 to 4 sa MBB tag, huwag mong talikuran ang pananampalataya at ang pag-ibig. Huwag mong tatalikuran. Ibig sabihin, pipiliin mong huwag umalis. Amen. Pipiliin mong huwag talikuran. Pipiliin mong piliin pa rin ang Diyos kahit anong mangyari. Kahit nakakapagod na ang buhay. Kahit wala pang answered prayer. Bakit kapatid? Kasi darating din naman ang pagkakataon. Darating po ang pagkakataon na ang lahat ng paghihirap mo, pagtitiis mo at paghihintay mo sa Diyos ay magbubunga ng tama sa harapan ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya kapatid, first point,
Let love and faithfulness never leave you. Wag na wag kang aalis sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Please lang. Iwan ka ng lahat, mawala man negosyo mo, mawala man kabuhayan mo, wag ka pa ring umalis sa Diyos. Amen. Dahil walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang Panginoon lang. Walang ibang nais at bukas palad na tutulong sa iyo, si Lord lang. At kung meron mang tumulong sa iyong tao, ininstrakan yun ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kung iaasa mo buhay mo sa tao, wala. Para bang pinili mo na lang na mag-fail. Bakit? Sa tao ko umasa eh. Ang tao kapatid, hindi niya nga kayang iligtas yung sarili niya. Amen. Pero kapatid, pag sa Diyos ka lumapit, matibay na sandigan to. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, lagi mong piliin ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Dahil ang pag-ibig at katapatan ng Diyos, hindi ka iiwan o pababayaan man. Deuteronomy 31:6, Hebrews 13:5. He will never leave you nor forsake you. Kaya kapatid, sino ang umaalis? Tayo, ikaw at ako. Alis tayo ng alis. Alis ka ng alis. Amen. Kapatid, ulitin ko mawala na sa'yo lahat, wag lang ang Diyos. Sabi po ni Kathryn Kuhlman, isa po siyang revivalist, evangelist. At nag-perform talaga siya ng miracle and signs and wonders sa harapan ng Panginoon. Amen. Alam mo anong sabi niya? Do not grieve my dear Holy Spirit. Imagine kapatid, ganun ka-precious sa Kanya ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi inon niya, minahal niya, pinaglingkuran niya, sinamba niya. Kaya ayaw niyang masaktan ng iba. Amen ba? Ayaw niyang malayo. Ayaw niyang iiwan. Alam mo kapatid, si Kathryn Kuhlman, siya po ay nakapangasawa ng divorce. Pero pinili niyang iwan yun. Kasi gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Amen. Kapatid, you can sacrifice everything for the sake of God. Amen. And God will give you more. Akala nyo ba kapatid lagi na lang bang walang kwenta sa Panginoon? Lagi na lang ba puro paghihirap? Lagi na lang bang ganyan? Hindi kapatid. Sa Diyos, akala mo lang nawalan ka, pero may idadagdag sa'yo at hindi na aalisin ng Diyos. Bakit? Kasi ang lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon ay eternal. Hindi sayang. Kaya ako kapatid, tingnan nyo po sabi sa akin, may nakapagsabi po sa akin, Kuya Jerome, dapat nilalagyan mo ng yellow basket yung live mo eh. O kaya naman, Kuya Jerome, dapat naglalagay ka kahit Bible para may income ka. Kapatid, hindi ko kailangan ng ganun. Ang kailangan ko, kaluluwa na maidadagdag ko sa langit. Kasi anong goal ko sa buhay? Punuin ang langit ng kaluluwa. Amen ba? Kaya kapatid, hindi po nagmamatter sa akin. Tingnan niyo po gumising po ako maaga. Anong oras tayo natapos kagabi? Anong oras po ako natapos kagabi? 12 midnight or 1 a.m. Gumising po ako ng 7 a.m. Nagpunta po ako church ng 8 a.m. Nag-preach po ako. Pagka-preach ko po, umalis po kami ng around 12:30. Nag-drive po ako papuntang Alfonso. Alfonso Cavite, 2 hours. Nag-preach po ako doon, same preaching. Umuwi po kami 8:30 na. Kami 8:20, 8:30 p.m. Tapos nagla-live pa ako ngayon. Bakit? Para bang, Kuya Jerome, parang kahibangan na yan eh. Parang hindi ka na balanse. Pero kapatid, magpapahinga ako pag sinabi ng Diyos, kinausap ko naman si Lord eh. Sabi ko sa Lord, Lord, magla-live pa ba ako? Go! Bakit? Kasi po gusto ng Diyos na makarinig pa rin. Ako naman, mabilis lang naman magpahinga kapatid. Pagkatapos naman ito, pwede na akong matulog eh. Amen.
Kapatid, pero yung gagawin ng Diyos, gasino lang. Gasino lang tong paghihirap ko compare sa gagawin ng Diyos. Amen. Gasino lang lahat to, yung pagpapagal ko ng buong araw. Gasino lang. Gasino lang sa compare sa ginawa niya sa akin at kumpara sa gagawin ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, alam niyo po, pag nilid ka ng Diyos na maglingkod kahit ano pa yan, sumunod ka lang. Kasi hindi mo alam gagawin ng Diyos eh. Amen. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan, kaya mayroong mga falsely accusing dito eh. Sa totoo lang, napakahirap po kapatid ng may ministry. Kung papapiliin lang ako kapatid, mas gusto ko, hindi po ako sumusunod blindly, no? Nilagay ng Diyos sa akin to at kaya sinusunod ko faithfully, hindi blindly. Huwag kang judger. Amen. Pero kapatid, kung lagi ko pong sinasabi sa inyo kasi marami nga po nagsasabi, si Kuya Jerome, for the live lang yan, for the followers lang yan. No? Bugs. Kung di mo nalaman yung context, kapatid, huwag kang mag-comment. Amen. Kapatid, ang Diyos magre-reward sa'yo ng mga bagay na akala mo hindi mo kailangan pero kailangan mo pala. Amen. Kaya nga, hindi ka niya pinapaalis eh. Ulitin ko ang kalooban ng Diyos hindi naman madali. Mahirap nga most of the time. Pero laging worth it. Laging worth it. Sabi ko nga sa Panginoon Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, ikaw na bahala sa akin. Ano yung sinabi ni Angeline? Ay, oo nga, oo. Amen, amen, praise God dyan. Kasi kapatid, hindi naman talaga nagme-make sense minsan sa iba na bakit ka naglilingkod. Actually dito kapatid, ako kasi, full-time naman kasi ako sa church kapatid, no? Kaya, ganito talaga ako, kahit sa corporate naman, umaabot ako ng, halos ang tulog ko lang naman sa corporate, 8 hours lang, ganyan, 7 hours, tapos lahat working na. Kumbaga, itinurn ko lang yung sarili ko na hindi na sa corporate, kundi maka-Diyos na. So, isipin ng iba, hindi ka na balance, isipin ng iba na nagpapagod ka lang sa walang katuturan. Pero kapatid, imagine mo na lang gusto ko pong ipaunawa to sa inyo. Amen. Ang dami pong nagme-message sa akin na, Kuya Jerome, salamat kasi na-encourage ako sa'yo. Alam nyo, kagabi lang ng isang araw pala, meron na pong isang kapatid na gustong-gusto niya nang i-end yung buhay niya. Pero dahil nag-devo tayo kapatid, nagkaroon ng pag-asa. It is more than enough na reward sa akin ng Diyos. It is more than enough. Imagine mo kapatid, sa pagpapagal mo buong araw, merong isa na hindi sumuko sa buhay dahil narinig kang nag-preach. At ang reward nun kapatid, hindi po makamundo kundi makalangit. At marami po sa inyo dyan, amen? Tama ba? Marami po sa inyo dyan kapatid na napadaan lang pero biniyayaan ng Diyos. Marami po sa inyo dyan may anxiety and depression, nakalaya. Marami po sa inyo dyan broken pero unti-unti binubuo ng Panginoon, nahihil na. Anong ibig ko sabihin? Gasino lang lahat to. Wala po ako, ulitin ko po wala po akong kinikita dito. Wala po akong income dito Lahat po ito ay volunteer work ko sa Panginoon dahil trabaho ko to sa church.
At kailanman kapatid, hindi po ako aalis sa simbahan o magre-resign sa church. Kasi nga, trabaho ko to eh. Amen. At yung reward na hinihingi ko sa Diyos, hindi makamundong reward, kundi makalangit na reward na hindi mananakaw sa akin ni Satan. Ang dami na pong nanira. Sabi ko nga sa Panginoon eh, Lord, okay naman ako kahit ganito lang eh. Dumadami tayo. Tama ba? Dumadami po tayo. Yan, 275 na tayo. Nagna-900 nga tayo eh. Sa pagdami natin, dumami rin basher. Dumami rin yung mga nagsasalita against. At kung titignan nyo po yung inbox ko, sobrang puno. May nagmumura, may nagsasabi na sugo ka ba, etc. At lalong-lalo na, may umatake pa ng identity ko sa Panginoon. Questionable daw integrity ko. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Ayaw na daw sa church namin kasi ganito, ganyan. Sabi ko, anong ginawa ko? Tiyatanong ko sa Panginoon, may ginawa ba akong mali? Wala naman. Sabi ko, nakaranas naman ng miracle. Nakaranas naman ng kagalingan mula sa Panginoon. Nakakilala naman sa Diyos. Kaya nagtatanong ako sa Panginoon, hindi po madali. Pero, marami mang suliranin, marami mang discouragement, pero mas marami ang encouragement. Isa lang na kaluluwa ang naidagdag mo sa langit, kapatid. Laksa-laksang anghel na ang nagpupuri. Paano pa kaya kung may 268 pa? Amen ba? Kaya kapatid, marami mang encouragement, ay discouragement, mas maraming encouragement. Doon tayo magtuon. Amen? Wait lang. Amen? Kaya kapatid, kung ano man ang ginagawa mo sa Panginoon, hindi yan sayang. Halimbawa, nagstay ka sa bahay para alagaan mo anak mo, hindi yan sayang. Kung halimbawa may give up ka para lang maiayos pamilya mo, hindi yan sayang. Amen? Alam mo kapatid, ayan o. Yan, gusto ko pong sagutin to. Bakit nga po kaya ganun? Pag nakikita nila na into Jesus ka or binago ka, parang kinokondem ka na. Kasi kapatid, sabi po ng 1 Peter, para rin po sa kaalaman nyo, no? Sabi po sa 1 Peter, hindi ko lang alam yung specific verse, pero sabi po doon, nagtataka na sila o nagagalit sila dahil hindi ka na sumasama sa mga mali nilang gawa. Ibig sabihin kapatid, hindi po natutuwa ang ibang tao na nagbabago ka kasi hindi ka na umaayon sa kanila, lumihis ka na, papunta ka na sa Diyos. Anong gagawin ni Satan? Pilit kang ibabalik sa mali mong buhay pero hindi ka na ibabalik doon ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, no one can snatch you in my hands. Kaya nga kapatid, paano ka na lang maaalis sa kamay ng Panginoon pag pinili mong umalis? Kaya ano sabi ng first point natin? Do not leave love and faithfulness. Huwag kang aalis. Sa Tagalog, huwag mong talikuran. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mong piliin ang Diyos. Sabi mo nga dyan, i-comment mo nga dyan, lagi mong piliin ang Diyos. Mukha mang walang effect, mukha mang walang parang nangyayari o kaya naman para bang mas tumindi, mas humirap, kapatid, piliin mo pa rin ang Diyos. Kasi tandaan mo, pag lagpak ka na sa buhay, wala ka ng ibang papuntahan, kundi pataas. Amen? Amen? Kaya kapatid, wala nang ibang pupuntahan, kundi mag-rise in worship. Amen? Kaya kapatid, lagi mo yung tandaan. Pangalawa, wear it. Ano pong sinasabi ng Bible? Bind them around your neck. Ano daw? Ang pag-ibig at faithfulness, bind them around your neck. Napansin nyo ba kapatid? Ang taong may kwintas,
Yun po ang una mong napapansin sa tao pag may kwenta siya. Tama ba? Kahit maliit, kahit malaki, pag may kwenta siya, napapansin mo yun lagi. Tama? Yun yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Ang katapatan at ang pag-ibig ng Diyos, isuot mo sa leeg mo. Amen? Hindi mo dapat itago, hindi mo dapat ikahiya. Kapatid, sabi mo nga dyan, Kristiyano ako, tagasunod ako ni Kristo, disipulo ako ni Kristo, at hindi ko yun ikinahihiya. Ako kapatid, iniligtas ako ng Diyos by faith and by grace. Kahit sabihin yung false doctrine yun, hindi po yun false kasi that is straight from the Word of God. Lingkod ako ng Diyos, Kristiyano ako, kay Jesus ako. Amen? At si Jesus ang Diyos ko. Amen? At hindi ko yun ikakahiya, ipagmamalaki ko pa. Kahit awayin nyo pa ako, kahit awayin pa ako ng tao, kahit sabihin pa nila na walang kwenta, walang silbi, lingkod ako ng Diyos at susunod ako kay Kristo. Amen? Kasi yun yung sinasabi ng Bible, bind them around your neck. Hindi dapat itinatago. Bakit? Kapatid, ang pag-ibig at patapatan ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Bakit mo itatago? Isa sa pinakamagandang ginawa ng Diyos sa'yo. Bakit mo itatago? Kaya nga ipagmalaki mo. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kahit ba mga silent listeners kayo, kahit ba mga introverts kayo, extroverts kayo, ambiverts kayo, kapatid, hindi magiging dahilan yung character mo o yung ugali mo o yung ikaw mismo para purihin mo ang Panginoon. Tingnan mo yung Samaritan woman. Napigilan ba siya na ipahayag yung pag-ibig ng Diyos? Tignan mo yung pilay. Nung nakalakad siya, napigilan ba siya ni Jesus para ipahayag ang kabutihan ng Diyos? Yung 12 disciples, yung nasa upper room na 120, napigilan ba sila? At kinahiya ba sila ni Lord nung in-encounter siya? Hindi. Tignan mo sila sa di ba? Bagamat pinatay nila si Esteban pero hindi huminto. Bakit? Kasi nga, mas ipagmamalaki ko pa. Amen? I-persecute nyo na ako kung gusto nyo i-persecute, okay lang. Ang pinakamahalaga sa akin, na ipagmalaki ko si Kristo na aking Diyos at tagapagligtas. Amen? Amen? Ngayon, may mga cases kapatid na hindi mo kayang ipagmalaki kasi meron kang wini-win. Paano yun? Katulad yan, mga kapatid nating Muslim. E paano nga naman kung ikaw ay kumilala na sa Panginoon? Diba? Ngayon, ang gagawin mo, ipakita mo yung buhay ni Kristo sa'yo. Amen? Baguhin mo buhay mo. Ako kapatid, pinayagan ako ng tatay ko way back like 14 years old ako. Pinayagan niya ako na magpabaptize sa Christian. Bakit? Kasi nag-umpisa akong magwalis, mag-ayos ng bahay, magtapon ng basura, itigil yung bisyo ko, itigil yung addiction ko kasi gusto kong sumunod kay Kristo. Amen? Amen po ba? Baptist po kami. Pero we are believing in the works of the Holy Spirit. Amen po ba? Ano bang ibig ko sabihin dito? Ano bang ibig sabihin ng Diyos sa wear it? Ipakita mo lagi. Amen. Hindi man sa pananalita, amen, kundi sa gawa. Kapatid, alam nyo po, tanggihan nila yung gospel. Tatanggihan nila explanation mo, tatanggihan nila yung sharing mo. Pero hindi nila tatanggihan yung pag-ibig na binigay mo. Amen? Amen? Kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos, ipakita mo lagi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? At kung di ka naniniwala, Dionisio Jimenez, bugs. Basta sinabi ko po na si Kristo ay Diyos. 100% human, 100% God. Nagkatawang tao para iligtas ang sanlibutan. Amen? At inangat ng Diyos para luwalhatiin. Amen?
At hindi ko po yun ikakahiya. Alam mo kapatid, nung naglingkod po ako sa Panginoon, kasama na po buhay ko dun. Kung ikamamatay ko ang paghahayag ko ng salita ng Diyos, isa tong malaking kapakinabangan. Amen. Kaya hindi na ako natatakot eh. Ang ayoko lang talaga sa buhay, yung sirain, yung testimony ko, at the same time, i-mock yung Diyos ko, yung precious sa aking Panginoon. Kasi ipagtatanggol ko yung gospel lagi. Amen. Kaya kapatid, tao lang yan. Anong magagawa ng tao? Salita lang yan. Anong magagawa nila? Anong sabi ng Bible? Pagtuunan mo ng pansin ang Diyos na kayang bumawi ng buhay mo. Amen. Kaya kapatid, do not compromise your faith. Amen. Do not compromise your faith. Kaya kapatid, bind them around your neck. Ibig sabihin kapatid, maging visible. Sabi mo nga, visible. Amen. Maging visible sa'yo ang pag-ibig at katapatan. Ipakita. Amen. So, paano mo ito mapapakita kapatid? Sa pananalita mo, hindi ka na nagbubura. Amen. Weng, mag-live ka na lang. Kung gusto mo ipabasa yan, ikaw na lang, mag-live ka. Amen. Ipakita. Kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon sa pananalita. Amen. How you will treat people. Amen. How will you handle conflict? How will you keep your promise? How will you respond when wrong? Amen. Kaya kapatid, tingnan nyo dyan. Alam nyo po, hindi naman ako nang mute dati. Alam yan ng marami, hindi ako marunong mag-mute eh. Pero kapatid, alam nyo po, hindi po ako nag-mute nang dahil sa akin. Nag-mute po ako kasi naapektuhan po yung mga nakikinig. Amen. I would rather mute you kaysa naman mailigaw yung mga nakikinig dito ng maayos. Amen. Ngayon, kung gusto nyo palang magpabasa, kasi gusto niya lang libakin na si Jesus ay Diyos eh. Kung gusto nyo palang magpabasa kapatid, mag-live na lang kayo, tapos hayaan nyo silang manood sa inyo. Amen. Doon po ako sa pinapaalagaan ng Diyos sa akin. Amen. Hindi po ako nag-aalaga ng wolf. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, alam mo, kaya marami tayong basher kasi ang dami nating minute eh. Alam mo kapatid, paano ko ba explain to ng tama? Ganito. Ang pinaka-best na gawin mo kapatid sa mga nang-aaway sa inyo, sa mga nanlilibak sa inyo, o kaya naman sa mga gustong mag-down sa inyo, ipakita mong wala kang paki. Kasi pag pinakita mong wala kang paki sa kanila, mas lalo pa silang mapipikon. Bakit ganon? Hindi niya kayang, o kaya kaya niyang i-take yung mga pang-aasar ko. Amen? Oo, tapos sabihin mo, God bless you. Amen? Kaya kapatid, ayan, rather than, kaya naman natin debatihin yan eh. Marami na po nag-chat sa akin kapatid.
Alam mo kapatid, marami na pong nag-chat sa akin. Sabi nila, sugo ka ba? Nag-mute ka kasi hindi mo kayang sagutin ang salita ng Panginoon. Sabi niya, hindi ano ka ba? Ob-ob ka ba? Ginaganon po ako ha. No? Pero kapatid, yung hindi pagpatol, kasama po yun sa karakter ng Diyos. Amen. Hindi lahat ng laban nilalabanan. Amen. At ang sabi nga ng Bible, hindi ikaw ang lalaban kundi ang Diyos. Amen. So hayaan mo na lang. Kaya nga kapatid, ipapakita mo. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon na ipakita mo pa rin yung grace ng Diyos. Grace na po ng Panginoon yan, na-mute ko lang kayo. Kaysa naman mag-amo kayo dyan. Kasi kapatid, dati hindi po ako nag-mute, no? Pero tingnan nyo po yan si Pipay, si Ate Ann, yan, si Angeline. Sino ba yung mapagpapatol dyan? Yan yung mga mapagpatol eh. Lahat yan, bigla na lang magko-comment yan. Nawala na po tayo sa topic kasi pinagpapatulan. Kaya minumute ko na lang. Amen. Kaya ano po, hindi na tayo mas okay na pong May mga time na pinapabayaan natin kasi kailangan natin sagutin eh. Amen. Pag di na sila nag-reply, minumute ko na lang. Amen. Amen. Oo, si Ate Jonah isa pa yun eh. Diba? So, again, aalagaan ko po yung pinaalaga sa akin ng Diyos. Amen. Amen po ba? So, ganun. Kaya nga kapatid, ano po yung second point na, where it? Kasi kung titignan mo kapatid, si Jesus, ipinakita niya lahat. Amen. Nakita po ng tao yung compassion kay Jesus. Nakita po ng tao yung faithfulness kay Jesus. Nakita po ng tao yung pag-ibig niya sa mga makasalanan. Hinil niya yung mga broken. Pinatawad niya yung mga kaaway niya. Nanatili siyang tapat kahit na mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kasi kapatid, kung tatanungin niyo ko ano ang totoong pananampalataya, ang totoong pananampalataya ay nakikita. Nakikita sa gawa mo, nakikita sa pananalita mo, nakikita sa ginagawa mo sa buhay, nakikita sa mga desisyon mo, nakikita sa family mo na minamahal mo, nakikita sa trabaho mong tapat ka pa rin. Amen. Kaya instruction ng Diyos, huwag mong iiwanan, ipakita mo pa. Amen. Ulitin natin ha. Una, huwag mong iwan. Pangalawa, ipakita mo. Ano yung pangatlo? Third point, isulat mo. Saan? Sa tablet ng puso mo. Sa Tagalog kapatid, nakalagay, itanim mo sa isip mo. So ibig sabihin kapatid, alam mo kapatid, ang mga tao kaya sila nadi-discourage. Kasi hindi nila alam yung pinaniniwalaan nila. Amen. Alam mo kapatid, pag itinanim mo o isinulat mo sa puso mo, ang mga pangako ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang faith ng Panginoon. Kapatid, yun lang ang aalalahanin mo araw-araw ng buhay mo. Amen ba? Yun lang ang aalalahanin mo. Wala ka ng ibang aalalahanin kundi yun lang. Bakit? Halimbawa, nasasaktan ka. Lord, sabi mo, you are close to the brokenhearted. That is love of God. That is faithfulness of God. Sino may utang? Dami nating utang. Ano sasabihin ng Lord? God will provide. Ang Diyos nga nakapag-produce ng gold coin eh. Gamit ang isda. Ngayon pa ba? Ipaalala mo lagi yan sa sarili mo. Amen. Ano pa?
yung mga encounter mo sa Diyos, katulad ng encounter ni Angeline, encounter ko sa Panginoon, aalalahanin ko yun lagi. Kasi kung naging mabuti ang Diyos sa akin, mananatili siyang magiging mabuti sa mga susunod na araw ng aking buhay. Amen? Kung pinagaling niya ako in the past, pagagalingin niya ako ngayon. Kung hindi niya ako pinabayaan in the past, hindi niya ako pababayaan ngayon. Kaya nga pag may problema ka, pag may pinagdadaanan ka, sasabihin mo sa problema mo, ngayon pa ba kung kailan na pagtagumpayan ko na ang buhay dito sa lupa? Amen? Ang hirap kasi sa atin, kapatid, hindi mo pinapahalagahan ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Amen? Hindi mo pinapahalagahan ang mga sinabi ng Diyos sa'yo. Hindi mo pinapahalaga, nakasulat sa Bible. Alam mo na katotohanan, pinili mo pa rin magduda. Alam mo na sinabi ng Diyos, pangako ng Diyos sa'yo, pero pinili mo pa rin magduda. Alam mo na may mga problema kang haharapin at Diyos lang ang kailangan mo, hindi mo pa siya pinili. Uulitin ko po. Huwag mong iwan, ipakita mo, ngayon isulat mo na sa puso mo. Itanim mo sa isip mo. Amen. Kaya nga kapatid, isa po sa goal ko sa live na to. Kaya bakit araw-araw? Para araw-araw nare-remind ka na mabuti ang Diyos. Araw-araw nare-remind ka ng salita ng Panginoon. Pero kapatid, huwag kang mag-rely dito. Mag-rely ka sa mga nababasa mo. Hindi pwede na ito yung maging pinaka-foundation ng faith mo. Kasi kapatid, paano pag nawalan ako ng internet, di wala ka ring devotion? Hanapin mo ang Diyos. Hamon ko yan sa'yo. Basahin mo salita ng Diyos kahit hindi mo to gaanong naiintindihan. Ipapaunawa yan ng Diyos sa'yo. Ang pinakamahalaga lang, isulat mo ang bawat salita ng Diyos sa tablet ng puso mo. Amen. Isulat mo katapatan niya, isulat mo pag-ibig niya, isulat mo pangako niya. Alam mo kapatid, sa totoo lang, hindi naman talaga uunahin ng Diyos yung circumstances ng buhay mo eh. Akala mo ba uunahin ni Lord yung yung sitwasyon mo, ayusin niya agad? Hindi, unahin niya muna puso mo. Kasi pag hindi na bago puso mo, kahit magbago po sitwasyon mo, hindi ka pa rin lalapit sa Diyos. Kaya anong kailangan niya gawin? Baguhin muna puso mo bago sitwasyon mo. Amen? Kasi dapat kapatid, nakasulat sa puso mo na ikaw ay iibigin ng Diyos at tapat ang Diyos sa'yo. Kaya ipakita mo pag-ibig at katapatan ng Diyos sa'yo. Amen? Minsan kasi kapatid, kung check natin yung puso natin, nagpapakita ka lang naman ng kabutihan pag medyo free ka eh. Nagbibigay ka lang pag may extra ka. Hindi ka totally nagsasacrifice. Nanggugulo po yung pamangkin ko kaya pinapababa ko lang. Amen? Hindi ka naman nagiging tapat talaga kung wala ka namang mapapala. Katotohanan niya ng buhay ha. Hindi lang po ako may sabi niyan. Kasi kung i-reflect natin yung buhay natin, selfish tayo. Amen? Diba? Selfish naman talaga tayo eh. By nature, iniisip mo lagi sarili mo. Tama? Pero kapatid, ang Christian life, hindi po ganun. Kaya nga kailangan mong dumaan sa apoy ng Diyos para mawala yung impurities mo at maging pure ka. Amen? Ngayon, alam mo kung anong mananatili sa puso mo? Salita lang din ng Diyos. Kaya tanong ko sa'yo, meron ka na bang naiukit sa puso mo na salita ng Diyos? Matanong ko lang. May naiukit ka ba na salita ng Diyos sa puso mo? Sana meron.
Ngayon, kung wala, buhay ka pa kapatid, umpisahan mo na. Amen. Amen. May bata oh. Push. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa'yo, napakahalaga na araw-araw may binabasa ka na salita ng Diyos. Huwag kang papahig na wala. Ulitin ko ito pong live natin, ito pong devotion natin. Base lang to. Amen? Saan? Sa pagkatagpo ng Diyos sa akin. Base to sa reflection ng Diyos sa akin. Sinishare ko lang sa inyo. Pero kapatid, iba po ang pangungusap sa'yo, personal. Hindi po nakukuha. Alam ko mayroon kayong mga devotional books, di ba? Maraming ganyan may devotional books, may mga authored books na Christian. Amen. May mga other books kayo. Pero kapatid, hinahamon ko pa rin kayo. Basahin mo plainly straight from the Word of God. Alam mo yung daily bread? Sino po may daily bread? Yung daily bread kapatid, reflection yon noong author ng daily bread. Marami pong author ang daily bread Amen. Marami pong mga devotion doon per day. Pero reflection nila yon sa sarili nila. Iba pa rin sa'yo. Amen? Kaya kapatid, kung devotional notebook lang, baguhin mo. Straight from the Word of God. Amen? Huwag ka rin mag-devotion ng ChatGPT, kapatid. Iba po reflection ng ChatGPT. Huwag ka rin mag-devotion, kapatid, ng mga commentary. Dagdag lang lahat yon. Kailangan meron kang sariling encounter. Amen? Ulitin ko, gagamitin ng Diyos lahat. Word of God pa rin yan Pero iba po ang pangungusap kung ikaw mismo ang kinausap. Kasi yung mga nakikita nyo sa internet, yung napapakinggan nyo sa mga preachers, reflection nila yon. Yung napapakinggan nyo sa akin, reflection ko to. Amen? Iba pa rin kung ikaw mismo. Yung preaching ko kapatid kaninang umaga po sa church. Pakita ko po sa inyo. Hindi ko alam kung kita. Isaiah 60, devotion ko way back years ago. Siguro 1 year ago. Isaiah 60. Ayun, bumangon ka, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. Devotion ko yun. Shinare ko lang sa iba. Kinatagpo ko ng Diyos nun. Ito yung time kapatid na hindi ko na gusto, ayoko nang bumangon, ayoko nang umayos. Pagod na ako, pero kinausap ako ng Diyos. Isaiah 60, bumangon ka. Literal. Ayaw mo nang umusad, pero pinabangon ka ni Lord. Pangungusap sa akin yon. Shinare ko lang sa inyo. Iba pa rin kung ikaw mismo ang maghahanap sa Panginoon. Ulitin ko hindi ko po sinisiraan yung mga devotional books, hindi ko po sinisiraan yung mga commentary or anything na way mo ng devotion. Pero ang gusto ko pong ipaunawa at ipaintindi sa'yo, ikaw mismo ang magbasa ng salita ng Diyos at kung anong lumabas na pagkaunawa mo kapatid. Amen? Naniniwala ako i-guide ka ng Panginoon. Amen? Ngayon, kung hindi mo alam, kuya, hindi ko talaga naiintindihan ano bang sinasabi nito, pwede kang magtanong. Pero ang gusto ko pong i-impart sa inyo ngayon, genuine seeking God. Amen? Wala na po tayong group Bible study. Ito na po yun Hindi na po kakayanin ng oras ko kung lagi po ako nasa online. Kaya po ang online ko lang po, working after ng working hours at before ng working hours. Amen. Kaya kapatid, sinasabi ko po sa inyo, isik mo Panginoon ang sarili nyo.
Ano yun, pwede ba yun hanapin ko si Lord tapos nakikihanap ka lang? Hindi pwedeng ganun, kapatid. Ulitin ko, dagdag lang 'to. Mas maigi ngang wala ka dito, eh, basta nagbasa ka ng personal mo, na sarili mo sa harapan ng Panginoon. Mas maigi yun. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, magkaroon ka ng personal time mo. 24 hours ang oras, tama ba? Yung buong 24 hours ba ginagamit mo? Hindi mo ginagamit lahat yan. Tama? Hindi mo ginagamit yan lahat. Kapatid, dapat nga mas marami kang oras sa Diyos kaysa sa iba. Sabi po ng isang preacher, I would rather spend 5 hours in talking to God and 5 minutes in ministry rather than 5 minutes in God and 5 hours in ministry. Anong ibig kong sabihin? Ang priority mo pa rin ay ang personal na relasyon mo sa Diyos. Amen. Personal mo pa rin pagkatagpo sa Panginoon. Amen. Kaya nga kami kapatid, lagi kaming may prayer. Ako kapatid, I do not neglect prayer. Prayer meeting, prayer ng leaders, prayer personal. Sa Monday po, bukas, ng hapon kapatid, bubuo kami ng prayer room. Ini-invite ko na po kayo June 11, 12, 13 kapatid, bagamat may registration fee to na 500. Pero para po yun sa pagkain lang kasi meron pong siyam na speaker. 3 days yun. Pwede po kayong umattend kahit isang araw lang. Kung kaya nyo po umattend sa main po yun. Kapatid, iba po gagawin ng Diyos. Prepare the way, revival po ng Philippines. Bubuo kami ng prayer room. Priority namin yun. Merong revival night, merong encounter night, merong road builders, etc. Pero all in all kapatid, lahat pa rin ito sa kapurihan ng Panginoon. Ganun kami into in prayer. Prayer room, personal prayer, leaders prayer, corporate prayer, prayer and counseling. Lahat na ng klase ng prayer ginagawa namin. Bakit? Mas matindi kasi pag ikaw ay may personal na relasyon sa Diyos. Kaya nga kailangan mo isulat sa tablet ng puso mo eh. Amen ba? Sali po kayo sa group chat namin kapatid. I-announce ko po fully mamaya yung details nun. Pero again, mabuti po ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo. Ulitin ko ha, lahat po ng napapanood nyo online, lahat po ng mga nakikita nyo mga materials online, devotion online, lahat yung dagdag. Personal dapat meron ka. Amen? Pwede ba tayo magkasundo doon? Personal. Meron ka. Amen? Message nyo po ako dito sa TikTok and I will add you po sa aming group chat. Amen po ba? Pero yun lang yung gusto ko dito kapatid. Pag ikaw natuto ka ng makipag-usap sa Diyos ng personal, pwede ka nang graduate sa live ko. Kung hindi ka pa personal nakikipag-usap kay Lord, wag ka munang graduate dito. Amen. Papayagan lang itang graduate sa akin pag alam ko na personal ka nang naghahanap sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Fourth, ayan, ulitin natin ha. Sabi po ng Panginoon, ang love and faithfulness, wag mong tatalikuran, isuot mo, isulat mo sa puso mo. Ano ngayon ang outcome? Kung titignan mo kapatid, yung 3 point, parang sobrang hirap, no? Tama ba? Sobrang hirap. Di ba? Pero kapatid, alam mo, lahat ng paghihirap mo sa Diyos, hindi pwedeng walang reward yan. Meron kang pabor. Sabi mo nga, favor. Amen. Tatanggapin kitang mentor pag pinalitan mo na yung pangalan mong sinungaling talaga. Kasi parang nagsisinungaling ka eh. Pasensya na ha. Pero kapatid,
Kung maghahanap ka ng mentor mo kay Kristo, umpisahan mo sa pangalan mo, kapatid. Kasi hindi pwedeng sinungaling kay Kristo. Amen? Pwede ba yun? Pwede po tayo magkasundo doon, kapatid. If you are genuine in that, kapatid, I can mentor you. However, take this first correction. Huwag mong ipangalan yan, kapatid. Kasi sabi po ng Bible, ang mga sinungaling daw ay dadalhin saan? Sa dagat-dagatang apoy. Na-mentor nga kita. Kaso sinungaling talaga. Amen? Ito po ay merong paalalang pag-ibig. Amen po ba? Ulitin ko po ha. Love and faithfulness. Wear it. Write it. Amen? Ano po ang mangyayari? Favor. Amen? Dito ko na lang po kayo i-mentor. Amen. Dito po kapatid, sa totoo lang, kasi mga bago, yung iba po sa inyo, bago-bago pa lang eh. Tama po ba? Tanungin niyo po yung mga luma dyan. Amen. Dito lang po kami lumalago. Wala naman akong alam. Mag-aral lang tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Balik na tayo dito. Balik na tayo. Balik. Balik. Ulitin ko pa. Huwag mong tatalikuran ng love and faithfulness. Isuot mo ang love and faithfulness. Isulat mo sa puso mo ang love and faithfulness. Amen? At ano mangyayari? Magkakaroon ka ng pabor. Ano pong sabi ng Bible? Sa Proverbs 3:3-4, last part na po to. Then you will win favor and good name in the sight of God and man. Sa Tagalog kapatid, nung binasa ko po yan, at malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng tao. Doon muna tayo sa malulugod ang Diyos. Kapatid, ang pinaka-goal natin sa buhay, amen, ay malugod ang Diyos. Mapurihan ng Panginoon. To give glorification sa pangalan ng Diyos. Ngayon, kung gusto mo palang malugod ang Panginoon sa iyo, huwag mong iwan yung faithfulness and love. Isuot mo yung faithfulness and love at isulat mo sa iyong puso ang faithfulness and love. At sa ganoong paraan, malulugod sa iyo ang Diyos. At ang Diyos kapatid, pag nalugod, hindi lang siya good job. Kundi kapatid, He is the sustainer of your life. Oh, hallelujah. God is moving right now. And if you receive that word, kapatid, He will definitely bless. Amen. Dako man lang ng tiyan ko, ay, ano naman? Kapatid, for the end time, i-explain ko. Ako po ay may gamot na steroid content na nagpapataba po sa katawan ko. Kaya wag kang judger. Subukan mo mag-take ng steroid content, kapatid. Amen. Pero kapatid, yung paghingi po ng sign sa Panginoon, biblical siya kasi si Gideon ang hingi ng sign. However, kung lagi ka nahingi ng sign bago ka sumunod sa Panginoon, napupunta siya sa doubt. Kaya kapatid, sabi ng Bible, kahit walang sign, amen, mas pagpapalain ng Diyos ang naniniwala kahit hindi nakikita. Amen ba? Kaya kapatid, ulitin ko pwede kang humingi ng sign sa kay Lord, pero kung lagi kang hihingi, sign, Lord, lilingkod ako pag may sign na, paano kung wala? Hindi ka na maglilingkod. Nasa borderline pa rin yan. Amen? So, amen po ba? So again, ulitin ko po, love and faithfulness, where it, write it, wag mong tatalikuran. Ano yun? Favor ng Lord. Pag pinaboran ka ng Diyos, kapatid, hindi po kayang pantayan ito ng pabor ng tao. Amen. Kaya nga kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo, hingin mo na pabor ng Diyos, wag yung sa tao. Kasi ang tao, kapatid, hindi ka naman yan papaboran. Sa totoo lang. Amen. Di ka naman lagi niyan papaboran.
Kaya kapatid, anong hingiin mo? Pabor ng Diyos. Amen. Doon tayo lagi sa pabor ng Diyos. Doon tayo lagi kapatid na kung ano po ang malulugod sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung nakalagay dito, ito po may misconception po eh. Sabi dito, at ikaw ay kikilalanin ng tao. Kapatid, hindi ka kikilalanin ng tao dahil sikat ka o pogi ka. Hindi kapatid, amen. Kikilalanin ka ng tao kasi nakikita ang Diyos sa buhay mo. It is about the presence of God. Kasi kapatid, kung hindi ka umalis sa love and faithfulness ng Panginoon, kung ito ay isinuot mo at pinakita mo at ito ay isinulat mo sa tablet ng puso mo kapatid, alam mo, makikita yan ng ibang tao kasi hindi ikaw ang nakikita kundi ang Diyos na nagliliwanag sa buhay mo. Amen. Alam mo kapatid, topic ko po kanina sa Sunday worship about po sa healing ng Pilipinas. Kapatid, sino Pilipino? Taas kamay. Alam ko yung iba ayaw na maging Pilipino pero kapatid, nilagay ka ni Lord dito at walang ibang mananalangin sa Pilipinas. Yang Pilipino. Amen? Ngayon, kung gusto mong maging mapabuti ang bansa, hindi naman dahil sa politiko kaya magiging mabuti ang bansa. Hindi. Ang revival pa rin ng isang bansa kapatid ay nanggagaling po sa Diyos. Ngayon, bilang anak ng Diyos, hindi mo kailangan magwelga, hindi mo kailangan makibaka, hindi mo kailangan mag-hate speech, kapatid. Kailangan mo lang paliwanagin si Kristo sa buhay mo. Kasi in that case, kapatid, sabi po ng Bible sa Ezekiel, ay hindi po, wait lang, kunin na natin. Sa Chronicles, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kung ang aking mga anak at tinawag ay magpapakumbaba, mananalangin at hahanapin ako at tatalikod sa kanilang kasalanan, maririnig ko ang kanilang panalangin dito sa langit at sila ay aking patatawarin at paaayusin ko ang kanilang lupain. Kapatid, ang bunga pa rin ng pagpapakita mo ng liwanag, ng pagpupursue mo sa Diyos, ay ikagaganda ng hindi lang ng buhay mo kundi ng bayan natin. Amen. Daming nagrereklamo kapatid. Hirap ng buhay sa gobyerno, walang kwenta ang gobyerno, dami nagaganyan. Pero kapatid, tignan mo sarili mo, naging maayos ka bang tao? Pinakita mo ba pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Amen. Kaya kapatid, yung sinasabi po ng Bible dyan, kikilalanin ka ng tao, hindi para maging mayabang ka, kundi para makaakay ka ng kaluluwa o tao kay Kristo. Amen. At naniniwala po ako na bakit po lumawak tong ministry natin? Hindi dahil sa akin eh. Sabi nga, dako nga ang aking tiyan eh. Sabi nga eh. Diba? Kung dako man ang aking tiyan, wala man manonood dito. Mag-sure ka, oy. Diba? Pero kapatid, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi po walang kwenta, kundi si Kristo, kaya po tayo dumadami. Amen po ba? At dahil pa rin yan sa Panginoon at sa Panginoon lang. Wala po akong ibang pupurihin kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Amen. At kung titingnan mo kapatid si Joseph, na-found niya yung favor niya hindi dahil sa tao kundi sa Diyos. Amen. Si Daniel kapatid, naging integrity, he is full of integrity not because of man, because of God. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus Luke chapter 2 verse 52, grew in wisdom and stature and in the favor with God and man. Ibig sabihin kapatid, yung influence mo will flow if your source is the living water. Amen. Ulitin ko ha. The influence will flow rightly if your influence is the living water. Ibig sabihin kapatid, katulad ng Samaritan woman, kinilala siya. Alam mo kapatid, yung Samaritan woman, hindi naman yung kinikilala pero kinilala dahil pinahayag niya si Jesus. Amen.
Amen po ba? Gagamitin ka ng Diyos para sa iba. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, gawin mo tong tatlo so that the favor of God will be upon with you. Amen? At kapatid, kung titignan natin, no, the greatest love and faithfulness ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The greatest miracle of all, kapatid, is salvation. Hindi mo deserve pero binigay. Kung ikaw ay tumanggap ng kaligtasan ng Diyos, marapat lamang na ibigay mo rin ang katapatan at ang pag-ibig on behalf ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, sa totoo lang po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ang Diyos po ang siyang talagang nagbibigay sa atin ng puso. Amen. Kaya nga, alam mo kanina kapatid, gusto ko lamang pong ipakita yung reward. Wala, sa Diyos po ang lahat ng papuri, no? Hindi ko po inaangat sarili ko, pero si Lord po talaga. May mga kapatid sa atin dito, kapatid, na nagkaroon po ng puso na mamigay po ng school supplies. Amen. Nagpe-pray lang ako, kapatid, kasi naubos po talaga yung resources ko, personal, no? Kasi nga dumaan po yung anniversary, nagpakain pa tayo. Ang dami po nating mga outreach program, no? At talagang, uy, ano yate dyan? Ba't ka nagga-galaxy dyan? Teka lang, huwag muna tayo dyan. Pero salamat po sa Panginoon, no? Pero sa Lord po yan, lahat po na maipon dito sa Panginoon po yan. Pero ulitin ko po, marami po tayo, mga kapatid, na natulungan, kaya na-exhaust po yung fund ko. Ngayon kapatid, nag-pray po ako ng umaga sa Panginoon. Sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko pong bigyan ng school supplies itong mga bata. Alam mo kapatid, may kumausap po sa akin. Sabi niya, Kuya, pang school supplies. At may nagdala po sa simbahan ng school supplies. Ngayon kapatid, pinamigay na natin. Nasa group chat po yun. Amen. Pinakita ko po yung mga nabigyan. Hindi pa po ako tapos mamigay kasi may mga natira pa pong bag. Pero may mga nagre-request pa po sa akin sapatos, mga notebooks, etc. Pero sabi ko, titignan ko. Hindi ako mangangako pero titignan ko. Pero alam mo kapatid, yung pinaka talagang puso na binigay sa akin ng Panginoon at encouragement. Yung dalawang bata ko, actually hindi dalawang bata, tatlo. Nagulat po ako kanina, pagtapos ko po mag-preach at uwian na. Niyakap po ako. Sabi nila sa akin, Kuya, maraming salamat sa baga. At nabalitaan ko, 3 taon na po nilang ginamit yung bag nila bago napalitan. Kapatid, simpleng bagay, pero sobrang laking impact. Bakit? Kasi nanatili ako sa pag-ibig ng Diyos. Nanatili ako sa katapatan ng Diyos. Nag-desire lang ako, may ginamit ang Diyos. Amen. Anong ibig kong sabihin, kapatid? Hindi po yun matutumbasan ng kahit anong yaman sa mundo, yung pagpapasalamat ng mga batang yun. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, i-bless mo ko lalo. Kasi gusto ko makarinig ng mga ganito pa ng marami. At ikaw ang pupurihin ko. Sabi ko naman sa kanila, si Lord ang dapat pasalamatan nyo kasi hindi naman sa akin galing yun, kay Lord galing yun. Amen. Ayan, Ate Yes, thank you po. Sinend ko po sa inyo yun. Amen. Kaya kapatid, anong ibig kong sabihin? Hindi po yun matutumbasan ng kahit ano. Amen. Pagpapahalayo ng Diyos. Amen.
Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas tignan mo yung pag-ibig na binigay sa'yo na pwede mong ibahagi kaysa sa wala ka. Ulitin ko mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Ulitin ko, hindi lang in terms of finances yan. It is in terms of everything about your life. Amen. Kaya kapatid, ipakita mo lagi sa Panginoon yung pag-ibig niyo. Kaya nga kapatid, actually, kulang po yung, ano tawag dito, lahat ng to, compare sa ginawa niyo po sa ministry ko. Amen. Kaya, sabi ko nga sa Panginoon, hindi po ako titigil. Kung yung reward mo, ganun. Meron din po tayong mga, actually, hindi lang po bata ang nabigyan, pati youth. Ngayon kapatid, June 8 daw ang pasukan, kaya titingnan ko na naman kung anong pwede nating matulong. Simpleng color, simpleng si Lord ang lahat ng Amen. Kaya po sa puso nyo kapatid, maraming salamat na agad in advance. Amen. Mamaya o hanggang bukas kapatid, meron po tayong kapatid na high blood. Buti na lang may mabubunot. At Jer, hindi ko po alam kung magkano po yung Galaxy pero 40% lang kasi mapupunta dito sa TikTok Live eh. Pero nagkaroon po ng $5 dito. So lahat po yan ipagbibili ko po ng gamot. Kasi yun lang din naman eh. Ganun din naman kapatid. Actually lahat po ng diamonds dito, lahat po yan ipinangtutulong. Amen. Tingnan nyo, 1,000 yung Galaxy tapos 250 lang. Pero okay lang si Lord yan kasi algorithm naman. Amen. Algorithm naman. Pero ulitin ko po kapatid, no? Yung love and faithfulness, pag nanatili ka kasi dito kapatid, imposibleng hindi mag-reflect. Amen. Imposibleng hindi mag-reflect. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, manatili ka. Amen. Ulitin ko ito pong Proverbs chapter 3, way of life. Ulitin ko, sabi mo nga, way of life. Amen. So kapatid, ito pong sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, ipamuhay mo. Amen. Ulitin ko po, sa biyaya po ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng Diyos, ipakita mo. Hindi man dito sa ministry ko kapatid, doon sa mga within your reach, within your family, within your workmates, within your school, etc. kapatid, way of life mo nang ipakita ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, imbes na maging lugmok ka, imbes na lagi mo nalang tignan kung anong mga problema mo sa buhay, kapatid, manatili ka sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, kapatid, ay nananatiling mabuti sa'yo. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, huwag mong makita mga struggle mo sa buhay, kundi ang makita mo, pag-ibig ng Diyos, katapatan ng Diyos. Yun lang yung gusto kong iwan kapatid. Kasi kapatid, kung itong Proverbs 3:3-4, maisabuhay mo. Naisabuhay mo na yung paglilingkod Kristiyano. Kasi nananatili ka sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, let me pray for you. Amen. Dalangin ko, kahit sa panalangin ito, makita mo pag-ibig ng Diyos, maranasan mo pag-ibig ng Diyos. Amen. Sige kapatid, pray tayo. Huwag mong hayaan mo muna kung sino yung mga nasa paligid mo. Mag-focus ka muna sa prayer ngayon. Oh, hallelujah. Panginoon, wala po akong ibang dalangin
kundi ipakita mo sa aking mga kapatid ang isang buhay na naniniwala akong nagmumula lamang sa iyo. Lord, gusto naming manatili sa pag-ibig at katapatan. Gusto naming mapakita to. Gusto naming isulat ito sa aming mga puso. At lalong-lalo na gusto namin ng pabor mo. Kaya Lord, I pray sa aking mga kapatid. Marami po sa aming mga kapatid na dumaranas ng problema, suliranin, pagod sa buhay, hirap na buhay. At marami dito sa amin mga kapatid na pagod na sa mga suliranin. Pero Lord, what I pray in the name of Jesus is let your love be overflow to them, as well as the faithfulness of the Lord will be tangible sa mga buhay nila. Wala po akong ibang dalangin kundi isinasamo ko po ang kanilang mga buhay. Na huwag mo silang hayaan na mapagod, huwag mo silang hayaan na mahirapan, huwag mo silang hayaan na sumuko sa pananampalataya, kundi makita nila na ikaw ang Diyos na kumikilos sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, wala po akong ibang dalangin, kundi mapakita namin ang pag-ibig mo, magreflekto sa buhay namin at lalong-lalo na manatili kami sa presensya mo. Kaya Lord, sa iyo ko lamang pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Pwede pa natin palakpakan si Lord. Hallelujah! Amen. Naniniwala po ako na may kinatagpo po ang Diyos sa iyo ngayon. Amen. Pasensya na po, medyo hindi ko alam kung maayos ba yung pagkaka-preach ko. Siguro kasi sa pagod. Pero naniniwala po ako na i-deliver ko ng maayos. Amen. Pero dalangin ko lang din lagi sa iyo. Mas makita mo yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa mga problema mo sa buhay. Amen. Maraming salamat po sa mga kapatid namin na nakatuwang namin sa ministry, no. Maraming salamat po sa mga kapatid namin na talagang laging nagpe-pray po sa amin, no. At the same time, kapatid, yung naipon po na diamonds, pag ito po ay withdrawable na, i-withdraw ko po to again, ibibigay ko po ito sa mga may sakit at idadagdag ko po sa ministry. Amen. So nagre-report po ako ng mga transparency po sa group chat natin, no. Pero again, wala pong hindi ko po alam kung paano ko po maibabalik ang pabor, pero Diyos po ang magbigay ng pabor sa iyo. Amen. Amen po ba? Kuya Alec pala to. Hello Kuya Alec. Oo nga, i-pray natin, no. At titignan ko kung masaset ko yung community natin doon sa Wednesday. Pero again, salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa biyaya nyo. At naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ay ang lagi magpapala sa inyo. Amen. So ayun po, medyo kailangan ko na magpahinga. Namawis na sa sobrang init po dito sa room. Pero lahat po ito worth it dahil ito po ay ginawa natin para sa Panginoon. Amen. So bye-bye po. God bless po. Chat-chat na lang. Kung may prayer request kayo, please send me your prayer request. Kung gusto nyo pong sumali sa group chat, sali po kayo sa group chat. Kung may mga tanong po kayo, please ask your questions, no, para maging malinaw po lahat. Pero again, salamat po sa inyo at sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless po. At sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Bye-bye. Ayan. Thank you po.